Bali isang gabi, tumitingin na naman ako sa pinakapaborito kong website na Shopee ng mga kung ano-ano. Tas makita ko tong full new GBA SP V4 laminated screen na basta V4 daw. Halos kumpleto ko na rin naman kasi lahat ng IPS simula V1. Tas kamakailan, itong kakilala ko sa retro community, Ringatan mo pagbukas ha. Yung isang side lang yung may tape. inoferan ako ng isang good deal. Oh my gosh, mga droga ko. Yes! Patungkol dito sa GBSP 001 niya at drumroll, isang funny playing na GBSP Black Transparent Shell. Pa-birthday bundle raw niya sa akin. Tsaka kasi busy na rin daw siya sa buhay, kaya di na niya nagawa tong project niya na to. Yes! Modding time. Kaya binili ko na yung screen kasi ako na magtutuloy ng proyektong ito. Habang iniintay yung screen, i-inspect muna natin tong condition ng GBSP. Para sa 22-year-old na unit, yung 111 screen nito ay halos mint pa. Sa totoo lang, ito na yung best looking 111 screen na nahawakan ko sa buhay ko. Walang burns at may mga konting dust lang sa loob na di mo naman mapapansin unless perfectionist ka. Tas yung shell, intact pa naman, scratches at ebidensya lang na minahal tong unit na to ng mga kung sino man ang gumamit. Primary inspection ay sobrang goods niya pa sa mata ko. Ang downside lang ay itong volume niya. Halos wala ka nang marinig. Kahit itutok mo yung speaker sa tenga mo, sobrang hina pa rin. Kaya buksan na natin tong SP simula sa battery cover at palitan na natin yung weight. O nga pala, IPS nga pala tong gagawin kong mod. Kaya tong stock battery, hindi pa pwede. Hindi naman siya lumulobo pa, pero mas okay ko ang gagamitin ay itong 900 mAh battery na nabibili sa Shopee. Pero itong mga to ay walang tabs. Wires lang yung nakakabit. Kaya re-recycle muna tayo sa isang stock battery na bloated na. Gamit ang matulis na bagay, hiwa-hiwain mo yung gilid. Dahil sobrang madikit ng adhesive na ginamit ng Nintendo sa mga to. Grabe ang pagka-glue. Sabay pag napilas mo ng isang gilid, tutuloy-tuloy naman na yan. Tapos magkaka-access ka na sa plastic frame na nakapalibot sa cell ng baterya. Gupitin mo yung gitna ng dahan-dahan. Hanggang pwede mo na makuha yung top frame na kinakailangan. Tapos syempre kunin mo din yung mga gold tabs. Dahil dun mismo didikit ang power supply ng SP. Secure mo tong dalawang to. Sunod ay tapyasin mo kung anong harang ang meron sa top frame. Dapat isang linya lang yan. Kasi yung top frame lang mismo talaga yung kailangan mo. Tapos tansyahin mo na yung magiging itsura ng frame plus yung tabs. May slider yan sa loob para ma-hold in place sila. Good shit ang engineers ng Nintendo. Medyo mahirap lang tong prosesong to kasi masyadong maliliit. Pero basta dapat yung dalawang gold tabs, expose sila parang ganto. Hehe, itong materyang to ay napag-experimentohan ko na dati kaya ganto itsura. May tabs na. Pero ang red wire ay positive at black wire negative. Tapos sukatin nyo na lang sa SP mismo. Yung positive sa baba at negative sa taas. Pero since sa sitwasyon ko, na-realize ko na mahaba-haba na yung tab na nakadikit sa positive wire ng battery ko. Konting patag na lang, umaabot na. Kaya yun na mismo yung ginawa kong tab sa loob ng frame. Kasi at exposed naman. Tamang puwersa lang. Kaya sinukat ko na lang yung negative side sa frame, tas putol ng mga excess, yun o, skolado. Sabay solder na. Since sobrang liit na ito, ang hirap lagyan ng solder. At ang hirap din ipantay sa battery side. Nanginginig pa yung kamay ko. Pero konting pasensya lang, nagdikit na rin at mukhang strong connection naman. Kaya pinagpapasok ko na lahat sa frame, basta dapat exposed lang yung mga metal tabs para good connection sa terminals ng SP. At moment of truth. Okay, baka kulang lang ng puwersa sa tabs. At gumana. Chinek ko na rin kung magcha-charge at huwag kang sasabog. Oops, mali. Umaandar. Dahil locks na ako sa battery part, balik na tayo sa disassembly ng SP. Unscrew ng 6 na tri-wing screws. Tas iangat yung back piece ng dahan-dahan. Baka kasi mahulog yung LNR buttons. Unscrew ng 3 JS screws. Tas dahan-dahan iangat ang motherboard dahil konektado pa yung ribbon cable. May 2 tab yan na itutulak mo lang kabilaan ng minimal na puwersa lang.
Kasi alam nyo, pag mahina ng sounds ng SP, hindi naman talaga ang speaker ang problema, kundi ito, ang hayop na to, na kung tawagin ay capacitor. Sa Shopee ako nakahanap ng ipapalit. 100 microfarads na 10 volt capacitor yung nakita ko. Tapos kung paano yung original orientation ng lumang capacitor, ganun din ililinya dahil directional yung kuryenteng dadaloy rito. Gamit ang flash cutter, dahan-dahan kong ginupit yung lumang capacitor. Gupit wag hatak. Kasi baka mapunit yung metal tabs na konektado sa motherboard. Nako, baka mapermanenteng wala ng sounds yung system mo. Tapos flux na may kasamang nginig ng kamay para mas madaling dumalo yung solder. Kasi tinatanggal ko yung metal tabs ng lumang capacitor para papantay mamaya pag ilalagay ko na yung bago. Ayun, dumikit sa iron ko yung isa. At ganun din tong sa kabila. Basic. Pag natanggal na yung tabs, tansyahin na lang yung dami ng solder. Ito sa kanan, goods na yan, marami na yan. Kaya yung kaliwa na lang yung dadagdagan ko. Kasi ayaw dumikit dahil sa tuyong flux, kaya brush lang ng alcohol. At pwede na yan. Linya na lang ng bagong capacitor. Tapos solder sa isang gilid muna para dumikit lang. Sa kababaran ng flux, grabing nginig talaga yan. Sige, damay mo pati resistors. Kasi pag madaming flux, mas madaling dumaloy sa ilalim yung init ng iron at matunaw yung solder. Sabay papatag na rin yan. Dagdag ka solder kung sa tingin mo kulang. Tas dikit-dikit lang. Pagtapos, tanggalin mo yung flux kasi malagkit gamit brush na may alcohol. Tas subukan na natin kung di nagka-short sa pinaggagawa ko. Ang lakas! Success! Ang sarap talaga sa feeling pag nakaayos ka ng mga bagay-bagay. Lakas na Rinig na hanggang sa kapitbahay. Ngayong oksa rin yung sounds, balik ulit sa pagkalas ng SP dahil kailangan ko yung mga hinges. Securely natanggalin ang membranes. Tapos unscrew ng isang JS screw sa ilalim ng ribbon cable. Tanggal ng ribbon cable cover at yung hinges. Pero di yan matatanggal hanggat di natatanggal yung backplate. Kaya dahan-dahan tanggalin yung 5 rubber pads. Itong malalamot na to. Sabay unscrew ng 5 tri-wing screws. I-separate ang back at front plate ng dahan-dahan. Sabay ilusot yung ribbon cable dun sa lusutan. Tapos magkakaroon ka na ng access sa 2 hinges. Para madali itong matanggal, dapat nakasaradong posisyon yung SP. Tapos itabi muna yung mga tabs ng saktong puwersa. Yung hindi mapuputol. Saka itulak ng medium na puwersa. Magkiklik yan pag lumabas na. Pero kalahati pa lang yan. Open position naman, saka mo itulak ng dahan-dahan hanggang lumabas na. Easy, no? Tas ulitin mo lang sa kabila. Close position muna, tas tabi ng tabs, tas medium force, tas open position, tas pwersa. Congrats! Successful ang pagkuha mo ng hinges. Pero yung mga hinges na yan, directional yan. Yung black sa left at yung white sa right. At least magka-rhyme, madaling matandaan. White, right. Tas wag wala kalimutan tanggalin yung mga hinge cover. Dislide lang yan. Saktong pagka-extract ko ng hinges, dumating na rin yung huling piyesang kailangan para sa build na to. Ang IPS V4 na screen na may kasamang wire. Okay, cool shit. Tinest ko muna yung screen para kung sakaling may depekto, may pruweba ako na sira yung item na binigay sa akin. Pasok lang yung ribbon cable sa connector, tas lock yung tabs, sabay... Chinek ko maigi at malinis naman yung screen. Walang kahit anong depekto. Sunod kong chinek ay yung touch sensor at goods din. Cool shit! At ngayon kompleto na ang mga pyesa, simulan na natin ang exciting part. Naglapag muna ako ng microfiber cloth para di magasgasan tong glossy, transparent, funny playing na shell. Gasgas magnet pa naman tong mga finish na to. Gagamitin ko nga pala lahat ng pyesang kasama na itong funny playing shell. Yung rubber covers, hinge covers, back cover, shiny. Mga screws na may 2 lang na sizes, isang maiksi at isang mahaba. Tas lahat crosshead. Para sa buttons, may in-order na ako sa Shopee dati, kaso di ko nagamit dahil para rito pala yun. Dapat pati yung rubber membranes, kaso pang GBA yung pinadala sa akin. Ano gagawin ko rito? Ngayon, simulan na natin ang build. Bali, tinanggal ko na yung mga rubber covers dun sa kung ano man yun, at ang liit kumpara sa OEM.
Dito muna tayo sa top part. Bumili ako sa Shopee ng Charizard na sticker sa kadahilan ng dedicated tong build na to sa Shiny Charizard. Saka ako to dinikit sa back cover ng screen. Mukhang di nga ako nagkamali ng imahinasyon. Mas lalong umangas pag nasa loob na ng backplate dahil sa black accents. Sash! Sa IPS screen, tinanggal ko na yung screen protector na warranty sticker na rin pala. Nice. Sabay tinest fit ko kung kakasya ba tong V4 screen sa shell. Sakto naman kaso ang luwag. Medyo na weirdo na ako kasi IPS ready naman tong shell. Kaya tinry ko kung dapat ba nakabaligtad ang pagpasok. Pero parehas na resulta. Napakaluwag. Puta inang yan. Tapos naalala ko dapat meron tong sponge. Nakalagay nga sa listing Kaso wala naman. Screen lang yun at wire. Pero di bale, meron namang bulak. Itong malalambot na to. Bali tinansya ko muna kung ilang bulak yung ilalagay ko at gaano kanipis. Tapos gumamit ako ng double-sided tape pang dikit. Tapos dinikit ko na yung mga bulak. Sabay chinek ko kung lumilitaw ba yung bulak sa likod. Kasi ang pangit naman kung may visible na bulb. Kaya tamang bawas lang at pantay, ox na sa akin. Nilagyan ko na rin ng Kapton tape itong mga exposed na electronics. Just in case lang, dapat EFAS tayo palagi. Tinabi ko yung ribbon cable, sabay tinest fit ko na kung masikip na yung screen sa shell. Kumbaga di na gumagalaw-galaw. Sakto. Kaya nirolyo ko na ng tama yung ribbon cable, sabay gamit 5 maiksing screws, iniscrew ko na yung front plate sa back plate ng top part. Tapos dahil di ako sigurado sa ginawa ko, chinek ko kung na-damage ko ba yung IPS screen kasi medyo tight fit na. Oh my gosh, umaandar pa. At dahil goods na yung top screen part, pinasok ko na yung ribbon cable sa bottom front part ng shell. Nilagay yung ribbon cable cover, sabay iniscrew ko na gamit yung mahabang screw. Tapos kinabit ko na yung hinge cover sa 2 hinges. Dislide lang naman yun sa tamang keyway. Tapos kung natandaan nyo yung white eye right, eto na yun. Sabay i-align lang ulit sa keyway yung hinge. Tapos puwersa. Boogsh! Half pa lang dapat yung nakapasok hindi full. Ganon din sa kabila. Tas open position, sabay full force na. Kung tama yung pasok ng hinge mo, dapat nagla-lock in place sila ng parang ganto. Ang sarap sa ears. Ngayon tayo na't mag-solder. Yung wire chinek ko kung sakto na yung haba mula sa Q1-2B na point papunta sa ribbon connector. Sakto naman, kaya pinasok ko na yung ribbon cable. Sinarado tabs at right hand, use earthquake. Nilagyan ko muna ng solder yung bawat points. Saka ko sinolder yung wire sa 2 points. Tapos nilagay ko yung mga membranes. Yung LED reflector, button sa cool sheet, yung boring na rubber membranes mula sa silver SP, black cloth, tapos speaker. Sabay baba na ng motherboard. May nararamdaman ako sumasagabal kasi hindi sakto yung lapag. Dapat kasi pantay yan. Tapos nung tinignan ko, nakaharang pala yung wire sa brightness button. Kaya nire-route ko na lang yun at nilagay yung power switch. Sabay gamit 3 maliit na screw, iniscrew ko na yung motherboard sa shell. Para sa back part naman, inayos ko yung mga pieces ng LNR buttons. Directional naman sila at may indicators yung plastic pieces sa kung anong spring yung gagamitin mo. Sabay nilapag ko na. Nilak sa flap at goods na yan. Tapos nilagay ko tong metal cover. Binutas tong screw holes at gamit 2 mahabang screws, iniscrew ko na. Tapos syempre huwag kalimutang ilagay yung square nut. Tapos sinara ko na. Gamit 4 na mahabang screws at 2 maiksing screws. Sabay nilagay yung baterya. At okay, eto na. Bubukas ka ba? Brightness button. Oo, baligtad. Ay, saka ko na lang na-realize. Sorry. Pero at least, umaandar. At ngayon successful ang build, yung finishing touches na lang ang kailangan. Ito na yung pinakamaangas. The best build na nagawa ko ngayon. Itong funny playing shell, premium quality. Halos parang official shell siya ng Nintendo. Yung pakiramdam na tank build.
Ganon kakunat at kaganda yung quality ng shell na to. Tas ang lakas ng dating ng transparent looks niya. As in ang ganda men. Yung Shopee button sumasabay sa OEM na feel. Ito nga rin yung gamit ko sa mga builds ko dahil good quality rin. Sa IPS screen naman, gustong gusto ko talaga yung reflective rainbow look na ginamit dito. Meron siyang 15 levels of brightness at bagong feature. 3 color profile na di ko rin maintindihan bakit may ganito pa I-hold nyo lang pala yung brightness button o yung touch sensor kung gusto nyo ma-access yung on-screen display. Halos same rin naman sila ng V3 ng features pagdating sa screen modes. Ang nakikita ko lang na difference ay mas mababa yung contrast ng V4 kumpara sa V3. Sabay sinaba ko na agad siya sa shiny hunting. At wala naman naging problema. Yung baterya, 4 hours and 17 minutes bago na mula. Ito na ang pinakapaborito kong GBA-SP sa collection ko. Boss Robs, sana proud ka sa narating ko na yun. At sa inyo naman, sana may natutunan kayo sa video.